O, ito pa. Sunod, mga kababayan. Tignan ninyo ito. Si Erwin Tulfo, mga kababayan, dahil sa pagtatalo ni Marcoleta, Tito Soto, at Ping Lacson, no? At sino pang nasa Senate, ito ang sagot ni Erwin Tulfo, mga kababayan. Kasi mas mahalaga pa kay Marcoleta ang buhay ng mga Diskaya, ang kapakanan ng mga Diskaya, kaysa sa taong bayan na nagwawala na. Pakinggan ninyo ang sabi ni Erwin Tulfo. Sana, Senator Marcoleta, narinig mo ang sinabi ni Erwin Tulfo. Yeah? The Secretary of Justice heard that, and I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Tama. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Tama. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Diba? Yes, sir. Mr. Oo. Chairman. Thank you, Mr. Alam ko, nakikinig ho tayong lahat. Hindi po pwede, Senator Marcoleta, hindi po pwede na mas kakampihan mo ang mga Diskaya. Ipabalik mo ang pera kung saan nila dinala. Kasi kung gagawin mong star witness yan, bilyon-bilyon ang nakukuha niyan. Kung gagawin mong state witness yang mga Diskaya, Senator Marcoleta, paano mababalik ang pera? So pag naging star witness sila, automatic makukulong man pero mabababa ang sentensya sa kanila. May possibility 5 years makakalaya na. 'Di ba? Oh. So paano yung pera na ninakaw nila? Ganun na lang ba? At tanong ko lang, Senator Marcoleta, bakit ganun na lang? Bakit ganun na lang kalakas? Ang paninindigan mo sa mga Diskaya? Ano bang pinainom nila sa'yo? Ano bang pinaamoy ng mga Diskaya sa'yo? Bakit mas mahalaga ang mga Diskaya kaysa sa perang ninakaw nila? Di ba? Ganun Ganun kasimple. Ano ba ang meron sa mga Diskaya na mas pinahalagahan mo yung buhay nila? At gagawin mong star witness or state witness, bago mo gawin yan, ipabalik mo yung pera. Kasi take note, kahit sabihin mo, yung 26 na sangkot dyan sa flood control project na yan, kahit sabihin yung i-freeze nyo yung pera sa bangko, ako, may knowledge ako pagdating sa pera. Hindi kasi ako mahilig maglagay ng pera sa bangko. Bakit? Kapag ikaw, may pera kang marami, ilalagay mo sa bangko, hindi alam ng bangko kung saan galing yan at marami kang pera, iaamlak ka. Ibig sabihin ng amlak, hahabulin ka ng amlak. Questionin ka saan to galing, hindi ka naman businessman, wala ka naman pagmamay-ari na malaking tindahan. Saya, do you think, yung mga Diskaya, lahat ng pera nasa bangko? No, hindi ako naniniwala. Kasi bago kalabanin ni Vico Soto yung mga Diskaya, I'm truly, fully sure na winidraw na nila yan, lahat ng pera nila. Kung nag-iwan man sila dyan, unti-unti lang. Do you think pinipress mo yung pera ni Curly at ni Sarah? Do you think yung mga anak niyan, mga walang bank account? Do you think yung mga pinsan yan, kamag-anak yan, kapatid yan, wala mga bank account? Take note, yung iba niya nasa vault. Hindi nilalagay sa bank. Ganon ang teknikan. And take note, mga politician umang gumagawa niyan. Bakit? Si Miriam Santiago na rin mismo ang nagsabi dyan. Pagdating ng first month of the year, mag-check ang BIR. Ano ang gagawin ng mga politician? Lahat ng pera nila sa bangko, withdrawin nila yan, ilagay sa vault. Mag-iiwan lang yan ng konti. Para pag-check ng BIR, kung ano yung sahod nila noon, nagmamatch pa rin sa sahod nila ngayon. Kaya take note mga kababayan, hindi lahat ng politician, hindi lahat ng mga negosyante, ang pera niya nasa bangko. Yung iba dyan naka-vault.
Kaya kahit i-freeze mo pa yung mga pera nila niyan sa bangko, mga kababayan, hindi manghihinayang yan. Bakit? Mas marami yung nakabolt kaysa nakabank. Magugulat ka pa nga yung ibang pera niya naka-invest pa sa ibang lugar eh. Yung ibang pera niya nandun sa pinsan, kamag-anak, kaibigan, sa kapatid. Sa mga pinagkatiwalaang, di ba? Kaya sa totoo lang, tama ang sinabi ni Senator Erwin Tulfo, Senator Marcoleta. Bago mo gawing state witness ang mga diskaya at kung sino pa na mga nagsasalita dyan, ipabalik mo muna ang pera. Mas makapangyarihan yung batas ng taong bayan kaysa sa batas ninyo. I will tell you frankly, tignan ninyo, sa ginawa ng mga kabataan pinagsisilaban, yung Sogo, sinira yung mga properties ng Maynila, may batas ba? Walang nagawa ang batas, walang nagawa ang pulis. Bukol, bugbog, sugat, paso, gasgas ang inabot ng pulis. Pagtaong bayan na ang gagalaw, pagtaong bayan na ang nasusunod. Walang kwenta yung batas na ginawa ninyo. Kasi kayo nga mismo hindi kayo sumunod sa batas eh. Kita ninyo, do you think may narinig kayo taong bayan ng ngurakot? 'Di ba? May narinig ba kayo Senado, Kongreso at sa lahat ng sangay ng gobyerno na may taong bayan nangungurakot? Kadalasan po sa narinig namin, kayo po ang nangungurakot dyan. Kayo po na mga nakaupo, subukan nyo namang tumayo at baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. 'Di ba? Wala po kayong narinig na taong bayan ang nangungurakot. Kayo po ang narinig namin na nangungurakot kayo dyan. Take note, pagdating sa Congress, ang isang kongresista ay wala akong alam dyan. Kasi yung isang kongresista nagnakaw, ang sagot ng isa, wala rin akong alam dyan. Pero parte kayo ng Congress. Pagdating sa Senate, ay wala akong alam dyan. Ay safe ako dyan. Ay wala akong sabit dyan. Pero isa sa kabaro ninyo, nangurakot. Huwag yung sabihin ordinaryong tao kayo, may mga power kayo. May mga posisyon kayo sa gobyerno. Kapag isa sa mga kasamahan ninyo na nasangkot, at napatunayan ng kurakot, sabihin nyo, ordinaryong tao lang kayo, mahirap lang kayo, wala kayong pera. Tapos pagdating sa kagipitan, papirmahin kayo ng waiver, sasabihin nyo, do you think I can accumulate even 5 billion? Wala akong pera. Umasa lang ako sa retirement pay. Mahal ang ticket. Putya. Panis na yan eh. Panis na yung mga ganyang kwento. Panis na yan. Yung mga ganyang kwento, wala akong pera. Umasa lang ako sa retirement pay. Hindi ko kaya, mahal yung ticket. Tapos yung papirmahin na ng waiver, anong sabi? Lolo, ano gusto mo kapalit, sir? Sampalin ko siya sa publiko. Do you think I can accumulate even 5 billion? Sahod ko, retirement ko, asawa ko, negosyo namin. Kita ninyo? Diba, Mamirian Suzuki, Dimoy P, diba? Clarita R, diba? Ma'am Churchill Dax, Ma'am Beverly Albert, diba? Hindi ba totoo yan? Sir Pipito Antonio, Paguntalan, Kaya sabi ni Erwin Tulfo, eto, kita ninyo yan? Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Diba? Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Alam ko, nakikinig ho tayo lahat, yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta. Hindi lang po ang pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila.
And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Ito, I will tell you mga kababayan na hanggang sa katapusan ng taong ito, walang makukulong sa mga kurakot na yan. Isa ako sa sasaling maninilab ng gusali. Mark my word. Kapag walang nakukulong hanggang katapusan ng taon na to, December 2025, until January 2026, hanggat walang nakukulong sa mga kurakot na yan, mark my word, isa ako sa sasamang maninilab. Maniwala kayo sa akin. Tandaan nyo yan, wala akong binitawang salita na hindi ko ginagawa. Wala akong sinasabing salita ditong hindi ko tinutupad. May paninindigan ako. Pagdating ng December until January 2026, walang makukulong sa mga nangungurakot na yan. Hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos, isa ako sa maninilab ng gusali. Mark my word. Sinabi ko sa inyo, anong saysay ng mga government properties kung uupo lang kayo dyan at nanakawan lang kami? 'Di ba? Isa ko, mga kababayan. Maniwala kayo sa akin. Kapag walang nangyari, walang nakulong sa mga putang inang magnanakaw na yan, Pangulong Bongbong Marcos, alam ko nanunood ka at nakikinig ka sa hinaing at sigaw ng taong bayan. Mark my word, sa mga nanonood sa akin, sa mga nakasuporta sa akin gabi-gabi, kapag walang nakulong dyan, yung dinanas ninyo sa Mindiola, yung dinanas na ginawa ng mga kabataan sa Mindiola, mas matindi pa yan. Maniwala kayo sa akin. Ako mismo, isa ako sa sisilab sa Malacanang. Maniwala kayo sa akin. Isa ako sa sasamang sisilab sa Malacanang. Ano pang aasahan natin kung wala man lang ding makukulong? Dapat wala na. Wala na dapat gobyerno. Silaban na lang natin lahat. Yun ang totoo. Kaya kami po'y umaasa sa iyo, PBBM, na sana sa pinangako mo sa amin at sa taong bayan na walang kaibigan, walang kamag-anak, walang malapit sa iyo, pag may mali ka, mananagot ka, hinihintay po namin yan. Sana may makulong, not only 1, 2, 3, 4, 5, lahat sanang sangkot ikulong mo po, PBBM. Umaasa kami. Nandito lang kami nanunood sa iyo. Nandito lang kami nagtitimpi. Di ba? Sana may mangyari. Kung wala, mga bata pa lang yun. Gumawa, nahihirapan na kayo. Sampo lang yun. Di ba? Naghihintay lang kami sa resulta.